yung pinaglaban ng MILF noon na dapat palitan ang sistema ng ARM kasi hindi angkop sa right to self-determination ng mga Moro, dapat palitan ito. Kaya ngayon, sino papalit nito? Ang BTA led by MILF. Kaya kung pwede lang sana, huwag naman yung masyado mag-interfere ang national government dyan because after all, the very concept is that general supervision lang naman just to make sure that these officials are acting within the bounds of their powers and within the bounds of the laws. Sir, good evening. Si MJ po ito. Sir, Yes, MJ. sa ilalim po ng Republic Act 11054 o yung BOL o Bangsamoro Organic Law, nakasaad po doon sa Purpose and Declaration of Policy yung mga katagang, and I quote, establish the Bangsamoro Autonomous Region and provide Yeah. for its basic structure of government in Yes. recognition of the justness and legitimacy of the cause of the Bangsamoro people and the aspiration for genuine autonomy. Sir, how would you interpret this part of the law na ito ba ay nangangahulugan ng otonomiya? Otonomiya mula sa national government? Yes, that is what is supposed to be happening right now. Na dapat minimal lang masyado ang intervention ng national government sa internal affairs ng BTA. Yan ang nakalagay dyan na autonomy, a form of autonomy given to the BTA in the BOL sanctioned by the Constitution. Para yung pinaglaban ng MILF noon na dapat palitan ang sistema ng ARM kasi hindi angkop sa right to self-determination ng mga Moro, dapat palitan ito. Kaya ngayon, sino papalit nito? Ang BTA led by MILF. Kaya kung pwede lang sana, huwag naman yung masyado mag-interfere ang national government dyan because after all, the very concept is that general supervision lang naman just to make sure that these officials are acting within the bounds of their powers and within the bounds of the laws. Yun lang naman. Kumbaga, this is not a matter of control. Eh, kung talagang ipipilit mo pa rin na hanggang sa pag-appoint ng mga komposisyon ng BTA, eh, parang pakikialaman, eh parang nawawala yung otonomiya na pinangako ng saligang batas at ng batas ng BOL. Isa po sa mga nakahimok, no, sa ating mga kapatid na Muslim, kasi we were there, sir, way back 2022 Okay. sa Sultan Kudarat, nang magkaroon po ng malakihang rally ang UNITEAM. At ang pangako po noon ay ang continuity sa mga polisiya. Nung maupo po si Pangulong BBM, nandyan na po ang Bangsamoro Organic Law and kasalukuyan po ang transition government na pinamumunuan po ngayon dati ng MILF. Nangyayari ngayon, sir, yung continuity parang hindi ramdam. Parang hindi ramdam, parang nagkaroon ng konting frustration sa baba. In fact, I'm not speaking for the MILF because I'm not privy to that. Ang alam ko lang is because of these uncertainties ay parang nagpalabas sila ng suspension order sa mga iba't ibang aspect ng peace process like yung decommissioning daw. I'm not very sure of its development pero parang nasuspend ng konti yan kasi pag-aralan daw muna. Mula na nagkaroon ito ng mga issues. But I'm not enticing any group to do it. Dapat pa rin talaga manaig ang unity at manaig ang kapayapaan sa Mindanao. Lalong-lalo sa BARM, kailangan na kailangan yan. Opo, anong sentimiento, sir, ng inyo po mga kliyente? Ito po sa nangyayari ngayon sa Bangsamoro region, especially na nalagay na naman po sa masamang imahe ang Mindanao, ang BARM. Naalala mo yung RPG attack nung nakaraan, sir? Si Mayor Ampatuan? Nalagay tayo sa international news in a bad light. Parang MJ, parang hindi lang siya international news, naging international meme at saka international joke tayo. Medyo kailangan talaga makita talaga ng taong bayan ng Bangsamoro Pilipino, dapat talaga na makita ng mga Pilipino ng mga Bangsamoro na yung dalawang party, the parties to the peace agreement codified into law, dapat makita talaga nila yung pag-observe, yung pag-respect, or yung pag-honor sa lahat na nakalagay dyan sa BOL, sa PAB, at saka sa CAB. Masayang naman, huwag natin sayangin talaga yung mga pagkakataon na nagsimula pa nung panahon ni Pangulo Pinoy, nagsimula pa nung panahon ni President Corazon, hanggang sa, of course, si Tatay Digong, hanggang sa kay President Bongbong Marcos. Dapat talaga tuloy-tuloy yung concept, yung prinsipyo, yung itsura, yung intent ng BOL na ginawa because of the FAB and the CAP. Sir, habang
Sir, habang pending po sa Supreme Court ang inyo pong mga hakbang, ano po ang gagawin ng inyo pong grupo to pressure the government, no, na pakinggan? Kasi all in all, parehas naman tayong Pilipino, sir. Hindi naman maituturing na third or second class citizens tayo mga taga Mindanao, tayo mga taga BARM, compared po dito sa mga taga Imperial Manila. Parang unfair naman ang Yeah. dating. Yun na nga eh. Kumbaga, napakalaking tulong ng Mindanao sa kabanang bayan. Dapat ituring tayong talaga na mayroon pa dyan mga nagsasabi na huwag niyo kaming utusan dahil lang sinabihan ng taga Mindanao na sinaro. Sabi ko, parang sakit-sakit naman nun. Yung sinasabi ko dito, pareho tayo ng dugo. Mag-iba lang naman sa atin dito minsan, yung pananampalataya, pero lahat ay Pilipino eh. Pagdating mo sa Saudi, lahat yung nagmamahalan eh. Ilocano, Ilonggo, at saka ito, pinihiling ko talaga na isa itong matinding ligasiya ng usaping pangkapayapaan, itong BUL na dapat talaga sana hanggang sa kaya pa atin itong obserbahan because this is a law at respeto para mariskatiwasayan ng buong Pilipinas at ng BARM. Pagod na po si Babo at saka si Bapa. Medyo masalimuot ang mga pangyari. Dapat hindi na maulit yung RPG. Sino pang investor ang papasok dyan? Talagang matatakot. Nevertheless, yun lang talaga masasabi natin nito, MJS. Sorry for this. Opo, at may mga mungkahi rin, attorney, na lumalabas na pinakamainam ang solusyon sa BARM, talagang totohanin yung decommissioning process. Lahat ng mga baril kunin at pag may lumabas na mga baril, ituring yan na kalaban ng Estado. Para Agree. matapos ang gulo. Anong masasabi po, sir, in behalf po ng inyong pong grupo? Cannot agree more. That's good. Opo, sir, sa inyo pong mga viewers, lalo na labi na sa itong mga kaigsuunan diya sa BARM, ano pong huling mensahe nyo, sir, sa inyo pong parte? Pwede ko po bang imagindanawon? Walang problema, sir. Nasa inyo pong pagkakataon. Assalamualaikum, mga Lucas Pagali. Di ka na kukontra si Bapa Sami, di ka na kukontra si Bapa Kagimurad, di ka na kukontra si Bapa IQ. Ang akin lang dito, ang amin dito, ay tingnan kung ano ang nakalagay sa batas na niratipikahan ng plebisito at dapat ito ang ma-observe sa ating rehiyong panggobyerno. Isa itong malaking ligasiya ng ating mga nagkaraang presidente, Tatay Digong hanggang kay President Bongbong, na dapat ito ay talagang pangalagaan natin. Ngayon pa lang, ang sinasabi ko lang dito is, bilang abogado, ako ay sumumpa na I declare my fealty to the Constitution. Ito lang naman aking gusto mangyari na dapat masunod ang batas. Kahit saan man sulok ng Pilipinas yan, NJ. Sorry for this. Opo, sana maayos na, sir, ang lahat ng mga hiling na ating mga kapatid dyan sa BARM, inshallah. Inshallah. Maraming salamat po sa pagkakatawag. Dagang salamat si Attorney Badruddin Mangindra, isa pong legal counsel, mga kapartner ng mga petitioner na nagpasaklolo dyan po sa Korte Suprema ngayong araw Dagang po salamat. na ito. Maraming salamat.